Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1,000,000 in just 4 days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi sa BGC? May pakikita po ako sa inyong isang resort sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. As compared po natin dito sa 1,000,000, 90,000 a day. 909. Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1,000,000. 200 Magkakano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kabilang sa sinilip ng mga kongresista ang pagbabayad ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng nasa 16 million pesos na halaga ng confidential funds nito para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Nakasaad ang ulat sa accomplishment report na isinumite ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit o COA. Ipinagtataka ng mga mambabatas ang laki ng halagang ibinayad para sa safe houses batay sa mga isinumiting resibo ng OVP. Nagkakahalaga ang safe house rental ng 250,000 hanggang 1 million pesos. Ilang beses na mas malaki umano ito sa halaga ng isang bedroom sa 5-star hotel sa Boracay at condominium unit sa BGC Taguig. Meron na po akong na-observe na parang sa tingin ko, nakakapagtaka. For example, ma'am, if I may continue, Mr. Chair, tama, Please continue. Nung fourth quarter po noong 2022, ilan po ba yung ginamit para sa rental expenses? For 2022 po, 16,000 po. 16,000, 16 ma'am? million, sorry. 16 million po. And it was spent for how many days po, ma'am? For 11 days po. For 11 days. Some would say that it might be too much, but it's really hard to assess since it's just acknowledgement receipts that we have. Tama po ba, ma'am? Tama po, Mr. Chair. Kwestiyon ng mga mambabatas ang COA kung bakit hindi nagtaka ang komisyon sa laki ng halaga ng ibinayad para sa safe houses. Gayon din sa purchase of information, purchase ng supplies, provision ng medical and food aid at iba pa sa loob ng 11 araw. Tinanong din ng kinatawan ng COA kung may paraan ba para makumpirma ang mga resibong isinumite ng OVP kaugnay nito. Yes. Now, may I ask you, personally, are you safeguarding the expenditure of public funds insofar as your job is concerned? I would like to think so, sir. Yes. You would like to think so. Okay. Wala nga tayong kuwan mangyayari. In other words, we can, or the COA relies only on the documentary evidence of payment. Mainly. Tama po. Yes, Mr. Chair. Yun lang ang pasihan ninyo. Yes, Mr. And yung Chair. documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. Sa pagdinig, aminado ang COA na dapat repasuhin ang COA DBM Joint Circular No. 2015-001. Naglalaman ito ng guidelines sa entitlement, paglalabas, paggamit, pag-uulat at audit ng confidential at intelligence funds. Of course, in my opinion, as an auditor for the regular audit and all of your questioning earlier and even in the last hearing, I would say, of course, that the joint circular should be revisited and all the inputs here should be reflected in the joint circular, Your Honor. Bukod sa fourth quarter ng 2022, napag-alamang nagbayad din ng rental para sa safe houses ang OVP mula sa first hanggang third quarter ng 2023. Samantala, inaprubahan na ng House Committee ang pagsabina sa mga opisyal ng tanggapan ni VP Duterte na hindi dumadalo sa pagdinig sa kabila ng inilabas na show cause order ng House panel.
6 na opisyal ang iisyuhan ng sabina kabilang na ang Undersecretary at Chief of Staff ni VP Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Gayon din sina Attorney Lemuel Ortonio, Attorney Rosalyn Sanchez, Gina Acosta, Julieta Villadel Rey at Edward Fajarda. Bukod dito, makikipag-ugnayan na rin ang House panel sa Bureau of Immigration at Department of Justice para sa paglalabas ng lookout bulletin laban sa mga nasabing opisyal. Una nang sinabi ni VP Duterte na pamumulitika ang dahilan ng pagdinig sa Kamara, pero tiniyak nitong nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan naman sa COA ang kanyang tanggapan sa isinasagawang audit process. Sa position paper ng OVP, nanindigan itong hindi kinakailangan ng hearing, gayon din ang attendance ng mga opisyal at personnel ng OVP. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.